Ayan. Hi guys, good afternoon and welcome to YouTube. You are in the Siman Discarte channel. My name is Maricel and I am your host this video. Pag-uusapan natin sa hapong ito ay patungkol sa paano nga ba magbarko. Bago po ang lahat, gusto ko po munang ipaalam na kung ano man ang ingay na may maririnig kayo, aso, bata, kung ano man mga ingay, pagpasensyahan nyo na po. Generic po muna tayo. Nagsisimula pa lang ako, kaya natural background muna. Dahil si YouTube, pag nagamit na naman ako ng music, baka makapiright naman ako. At saka pag na-copyright, baka ma-terminate yung account at ma-terminate yung mga videos na pinaghirapan ko. So back to content ko sa hapon na ito, pag-uusapan natin yung paano nga ba magbarko. Sa totoo lang po mga kaibigan, hindi po basta-basta ang pagbabarko. Ang sasabihin ko po sa hapong ito ay based po sa aking experience bilang ex-crew at based po sa mga impormasyon na nakalap ko mula sa mga kapwa ko marino. At kung meron po akong mga sasabihin na hindi po kaaya sa pandinig nyo or hindi po maganda or may nasagasaan po ako, paumanhin po or pagpasensyahan nyo po ako, tao lamang po, at ang video ito ay walang pinapatamaan na sinuman o walang tinutukoy na sinuman. Ito ay opinion ko mula sa experience ko at sa mga nalanghap ko na impormasyon mula sa mga kasamahan kong marino. Okay, back again sa nasabi ko na ang content ko sa hapong ito is paano nga ba ang magbarko or paano nga ba pumasok sa pagiging isang marino. Paano nga ba maging marino? Okay. Ang pagbabarko po ay hindi po madali. Okay? Para rin po itong negosyo. Sa una po, mahihirapan po kayo. Kailangan nyo po mag-invest dito. Okay? Hindi man siya millions, kagaya ng mga negosyo, pero kailangan nyo po mag-invest ng malaking pera rin. Sa isang ordinaryong tao na kagaya ko is napakalaking pera po ang i-google nyo or ilaan nyo sa inyong pag-a-apply sa pagbabarko. At hindi lang po yan mga kaibigan. Kailangan nyo rin po mag-invest ng oras dito. Kung kayo po ay nangangarap magbarko, huwag na pangarap, ituloy mo na. At kung nakapasa ka, then huwag kang matakot, lakasan mo ang loob mo. Okay? Sa una medyo mahirapan ka talaga, napakahirap talaga magbarko. Okay? Dahil una, syempre maghahanap ka ng agency na kung saan tatanggapin ang application mo, kung saan hinahanap ang taong kagaya mo, ang skills na kung anong meron ka. And then, pag natanggap ka, then dito na po magi-start ang maduguang pagpoproseso ng mga dokumento. Paano ko po nasabing duguan? Kasi yung iba, at ito ay base rin sa na-experience ko, habang nagtatrabaho ako, ay nagpo-process din ako sa pagbabarko. Okay? So, nasa time management nyo po yun, kung paano nyo dalhin ang sarili nyo, kung paano nyo i-working ang sarili nyo na habang nagtatrabaho kayo is nag-a-apply kayo sa pagbabarko. Hindi po madali magbarko. Sa nasabi ko nga, kailangan nyo ng malaking puhunan dito. Bakit malaking puhunan mga kaibigan? Kasi nandito yung pagpaprocess muna ng mga dokumento, Xerox dyan, Xerox dito, dito, pabalik-balik ka, nandoon yung ang daming ibibigay sa iyo na mga requirements para makumpleto mo ang iyong dokumento. Kailangan financially ready ka. At kung nakapasa ka naman, mga kaibigan kung nakapasa ka naman, bakit ka matatakot ibenta mo kung anong meron ka? Kung wala ka pang proseso ng dokumento mo, tumingin ka sa paligid mo at magbenta ka ng kung anong meron ka. Halimbawa, wala kang kapera-pera, gusto mong magbarko, at kung natanggap ka na, ito ay
pag natanggap na ha, hindi ko sinasabing pag hindi ka pa natanggap, magbenta ka ng kung anong meron ka kung wala kang pera. Ito ay para lamang sa mga aplikante na tingin niya wala siyang pera. Ang gagawin mo is, kung tingin mo na hard ka na, natanggap ka na, huwag kang matakot magbenta. Magbenta ng kung anong meron ka. Tingnan mo sarili mo, may alahas ka ba? Tingnan mo sa paligid mo, sa bahay mo, may gamit ka ba? Huwag kang matakot magbenta, dahil pag nakapasok ka na sa loob ng barko at nakaisang buwan ka na, isang buwan lang lahat ng gastusin mo ay bawing-bawi mo na. Okay? So, ibig kong sabihin, kung ikaw tingin mo aplikante, wala kang pera at gusto mo magtrabaho sa barko, tapos na-hired ka, nag-apply ka, na-hired ka, then huwag kang matakot mag-take ng risk. Huwag kang matakot maggastos. Huwag kang matakot ng magbenta ng kung anong meron ka. Dahil isang buwang sahod mo lang yan. Mababayaran lahat yan. Mababawi lahat yan. Okay? So, okay, yun nga Pangalawa is mag-invest ka sa oras. Okay? Kung gusto mo talaga magbarko, wag yung urong-sulong ka. Kung ang nasa puso mo ay tinatawag ka na ng calling mo na magbarko ka, then go, try. Dahil wag mong sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya, dahil maraming nagbarko na sinabi rin nila noon sa sarili nila hindi nila kaya, pero ngayon, nasa loob na sila ng barko, at isa na ako dyan. Akala ko noon hindi ko kaya, akala ko hindi nila kaya, pero totoo palang kasabihan na kapag hindi mo subukan, hindi mo malalaman kung para talaga sa iyo yan. So, ang ginawa ko, sinubukan ko. Try and try until I reach the point na nakapagbarko ako. Try and try until you succeed. Try and try. Okay? Hindi mo masasabing hindi para sa iyo yan pag hindi mo sinubukan. Ang pagbabarko, mga kaibigan, ay kailangan malakas ang loob mo. Bawal ang mahina ang loob na marino. Kailangan malakas ang loob mo. Okay, gusto mo magbarko? Then, ready ka ba para gumastos ng napakalaking gastusin sa mga dokumento mo? Ha? Okay, kailangan ready ka. Maliban na lang pag mayaman ka na, sisiw na lang sa'yo yung overall expenses mo mula sa pag-a-apply mo. Sisiw na lang yan yung 50,000 to 80,000 na gastusin mo sa pagbabarko mo. Sa mga nag-uumpisa to sa mga aplikante to, sa mga newly hired crew, sisiw na lang yan yung 50,000 to 80,000 kung ikaw ay mayaman na. Pero kung ikaw ay kagaya ko noon na nagsisimula na walang-wala, alam mo ba kung anong ginawa ko noon? Tumingin ako sa sarili ko kung anong meron ako na pwede kong ibenta. Tumingin ako sa paligid ko kung anong meron ako na pwede kong ibenta. I take the risk. Tumingin ako sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko, kung sinong mautangan ko. Talagang ganun ko kinapalan ang mukha ko, dahil talaga nasa puso ko na talagang makakapagbarko ako. Okay, so kung talagang gusto mo magbarko, lakasan mo ang loob mo. Lalo na pag dumating na yung point na na-hard ka na, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, ibenta mo sa sasakyan mo. Huwag kang matakot, ibenta mo yung TV mo. Huwag kang matakot, ibenta mo yung alahas mo. Dahil 1 buwan lang, 2 buwan lang, kuhang-kuha mo na yan, kabaro. Okay? So, huwag kang matakot. Ang pagbabarko talaga is taking a risk. Risky talaga. Okay? Pero, again and again, huwag kang magbenta ng meron ka kung hindi ka pa natanggap. Ano ka? Hello? Ang sinasabi ko, kung natanggap ka na, doon ka na mag-take the risk. Pero kung hindi ka pa nagtanggap, nag-feeling ka na, huwag ka munang mag-take a risk. Huwag ka munang magbenta kung anong meron ka. Okay? Pero kung natanggap ka na, then go! Ibenta mo na kung anong meron ka. Okay? Magbenta ka ng alahas, magbenta ka ng sasakyan, magbenta ka ng TV, magbenta ka ng ref. Okay, ref. Sorry, ilongga ako. Okay, so, pag natanggap ka na, huwag kang matakot mag-take the risk, mga kaibigan.
Okay? Kasi hindi basta-basta ang pagbabarko. Nandoon talaga yung kasama doon yung gastusan, matinding gastusan. Akala nyo ba napakadali sa amin na ipinasok lang namin ang sarili namin sa loob ng barko? Hindi matinding trainings ang pinagdaanan namin, matinding gastusan. Sa mga next videos ko, unti-unti ko yan i-discuss. Maniwala ka dahil ex-crew na ako. Okay? Kaya meron ako may yung mga sinasabi ko ngayon dito na experience ko, nakikita ko at naranasan ko at nakagather ako ng mga information mula sa mga kabaro ko. Kaya maniwala ka, no? Ex-crew na okay? So, ang pagbabarko talaga ay hindi madali. Okay? Sa mga newly hired crew or sa mga bago pa lang natanggap bilang marino or may bala ka pa lang bilang marino, ready ka dapat. Ready ka pagdating sa gastusan. Ready ka dapat na i-google ang oras mo. Okay? Pagtingin mo na hard ka na, then gora na. Ano pang inaantay mo? Dollar versus peso na to. Okay? May pera naman talaga sa Pilipinas. Kung hindi ang Pilipinas para sa iyo, then go for pagbabarko. Kung willing ka malunod, then go for pagbabarko. Just kidding, okay? So, basta taking a risk talaga ang pagbabarko, mga kaibigan. Okay? Take the risk talaga. At talagang may pera talaga sa pagiging marino. Yun nga lang, natatalo lang kami kapag may maraming taong nakapaligid sa amin at utangan kami at walang balik-balik or else magbalik man ngayon inutang, next century bayaran, nami ka na. Okay? So, dyan kami natatalo. Ilan ang mangutang, ilan ang drama sa loob ng isang buwan. Tapos, pagkasingilan na, pagkautang, pautang, kailangan ko. And then pagbayaran na, hirap pa ng bayaran, dadaan pa kami sa abogado para makabayad kayo ng mga hiniram nyo sa amin. 5 piso lang, idadaan pa natin sa abogado. Ano ba yan? OMG. So yun, no? So, napakahirap ang pagbabarko pag wala kang pera. Pero pag ginusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Walang imposible sa taong porsigido. Okay? So, napakadali lang magbarko kung may pera ka. Pero anin mo ang pera kung hindi ka naman makapasa sa interview. Okay? So, meron nga dyan, may kasamahan ako dati, may pera siya, walang problema yung kanyang pagpaprocess ng mga dokumento or requirements kasi may pera sila. Pero hindi naman siya nakapasa sa pagbabarko niya. Mas naunahan ko pa siya na ako'y walang pera. Okay? So, ganun lang yan kung para sa yung pagbabarko. Para talaga sa iyo kahit sino magsara niyan. Walang makaka-open yan. At kung sino ang mag-open, kung hindi talaga para sa iyo, talagang saraduhan yan. Gets mo? Ulitin ko uli. Kung ang pagbabarko is binuksan ng Diyos para sa iyo, walang sino man ang makakapagsarado. Pero kung sinara yan ng Diyos para sa iyo, dahil alam niyang outcome, na kapag nagbarko ka, magbago ka, maging madamot ka, or wala kang kwentang mamamayan or kapamilya, then isasara ng Diyos yan pag wala siyang pakinabang sa iyo. Pero kung alam ng Diyos na magagamit ka niya, okay, ang pagbabarko mo ay maggamit niya bilang shower of blessing niya. Ano man ang sasabihin nila, ano man ang harang na meron ka, ibibigay at ibibigay ng Diyos yan. Mga kabaro, okay, bago ka palang nagbarko, bago ka palang aplikante ka, magdasal ka, hingin mo sa Lord na kung gusto mo talaga maging marino, gusto mo maging seaman, ipag-pray mo dahil pag nakita ng Diyos na maganda ang motive mo, magamit ka niya, then ibibigay niya yan sa'yo ang pagbabarko, okay? So mga kabaro, once again, hanggang dito na lang, nawa po, dinadaan ko lang sa mga jokes ko or mga kung ano man ang sinasabi ko. Pero as I said before, I'm not a professional public speaker. Baka maghanap pa kayo ng mga professional public speaker. O matuto na lang kayo sa mga ex-crew. Okay? So wag na kayong maghanap ng mga professional public speaker at mga kailangan may background pa na ganito. Wag na yan. Okay, maging natural tayo, maging organic na lang tayo dito sa channel ko. Okay, so once again, if
Pag hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, like, share, and hit the bell button para lagi kang ma-notify. Or else, i-share mo to sa mga kapwa mo na gustong magmarino, or else, i-share mo to sa mga kakilala mo, pamilya mo, dahil ang channel na ito ay mayroon at mayroon ka talaga matututunan. Dahil bakit? Ex-crew na ako. Learn from the well experience. Learn from the ex-crew, okay? So, nawa is talaga may matutunan ka sa channel na ito. God bless you. Ano man ang gagawin mo sa araw nito, you are in the Seaman Discarded channel. Hindi na sayang ang oras mo. Bye-bye. God bless you.